Ng araw mga ka-Advance. So welcome po sa Video Talk 101 with Boss Jaime Lim. And ngayon po ang ating special guest po ay walang iba kundi si Sir Marvin C. and Sir Anson. Sir, welcome po sa Video Talk 101. Ayan. Thank you. Thank you. Ayan. Welcome Sir Anson again sa ating podcast. And Sir Marvin C. So, kamusta naman po ang inyong North last ngayong Sunday? Actually, hindi gano'ng maganda dahil is mass eh. Yes, halos lahat naman siguro medyo hindi rin magandang performance. 25 o 20, ilang percent lang? I think mga 30 lang maximum. Mga 30%. Kasi nakita din natin yung result ng PHA kahapon. Talagang almost nasa 30 to 40% din ang Itong sign na ito sa right side, Force Master. The other clubs, Force Master daw sabi ni Nelson, dito sa left, okay. Sa kakalamit pa sila. Ang BBCM ko, maganda. Malapit lang kasi din Rosario La Union yata ang BBC. Rosario. Kaya mas malapit sila. Saka hindi yata inabot ng ulan. Dito sa right side. Ang lakas ng ulan to. Hindi ko nga ina-expect actually. Kasi yun... Nakaka ko, good weather. Doon sa site maganda. Doon sa amin maganda. Saka pag tinignan mo sa forecast, maganda. Maganda. Cloudy lang. Mainit. Mainit. May araw. Gulong din ako Well, yan sir. Sir Marvin, so since ilan po yung nag-start po kayo ng team nyo ng North, sir? North, actually, nasa minimum ko 20. 20? Oo. So, pero, minimum lang po talaga. Nung start the race, 12 na lang natita. Okay. And then, ilan po ang nag-clock nyo ngayon, sir? Actually, isa lang. Okay. And then, sa buong achievement nyo po sa PHA na nalalaro, so since kailan pa po kayo nag-start mag-debut ng PHA? Nag-start ako sa PHA 1987. 1987? Sino nagpasok sa'yo sa PHA? Actually, parang si Byron Del Pilar. Yung nasa... Brian Del Pilar, yes. Bata. Yes. Magkapatid. Yun na nga. And then, since 1987, nung nag-start po kayo, ano po yung mga landlines na hawak po? Actually, meron ng mga Amil, Vanderbroek, mga ganyan. Okay. Ang Amil way back, kung ba yan 70s? Mga early 70s, mga 70s raw, So, kamusta naman, sir, yung performance ng Amil, sir? Actually, hindi ko naman gano'ng that time, as a beginner, hindi ko naman gano'ng na-askaso, saka hindi gano'ng marunong. Amil medyo maliit? Medyo maliit yan. Maliit ang Amil. Oo. Emil Dewert ba yun? Amil. Iba yung Amil. A-M-E-E-L. Amil. All lines. Actually, ang alam ko, acquire ako ng ibon kay Julian Pabilonia. Yes, that time. Nung beginner ako. Actually, bagong line sa akin yung Amil. Oo, bagong line sa akin. So, ngayon ko lang siya narinig yung Amil. And then, si Sir Marvin C., paano po pumipili ng magandang breeders po na i-prepare? Actually, may kanya-kanya, number one, nasa bloodline ang inaano ko. Then, secondly, yung balance ng ibon. Third, titignan ko rin sa mga mata kung yan lang naman ang... So, naniniwala po ka sa eyesight? Eyesight, hindi gano'n. Pero titignan ko rin kung nasa kondisyon ng ibon, makikita mo na bright, crystal clear ang mata. Kapag ibon wala sa kondisyon, makikita mo naman medyo pelang kulay or So, kung kondisyon sila, pero sa eyesight, Sa eyesight, no. Not exactly. Pero sa pedigree? Pedigree, second, pedigree. Pero most of the time, importante mahibo mo yung ibon. Okay. So, before nyo po i-pair, hinihipon nyo po muna? Yes. So, okay, and then, yung mga criteria nyo for the breeding, kailangan condition muna. Number one, condition. The best talaga, number one, yung breeder. Nasa breeder naman talaga ang buhay Pag maayos ang breeder mo, yes, yung mga offspring lang matibay, mas malakas. So, paano po nyo po ni-prepare yung mga breeders po ninyo bago nyo po isalang sa breeder? Una-una, may konting medication, deworming, Flashing. Bago yan. Flashing. And then, sir, with regards naman sa breeding, halimbawa, nag-breed na sila, sir.
may mga supplements pa ba kayo binibigay? Gumagamit po ba kayo ng pellet or Actually, yeah, nagbibigay rin ng pellet sa mga supplement, mga multivitamin sa tubig, mga ganyan. Actually, vitamins, maraming klaseng vitamins, yes, opo. Ano po ba yung prepare nyo ng mga vitamins? Mostly po ba yung pang kalapatyo, pang ano, or pang da? Beforehand, no, bago member ako, ang gamit ko, pantao. Puro Ako pantao. Yes. Pero recently, marami na mga nasa market ang pang-ibon talaga. Yung mga pang-ibon ang gamit ko. Si Victor ang nagturo sa akin ng pantao. Di ba? Pantao. Most likely, mga big complex. Yes, yeah. And then, sir, with regards naman, di ba, sir, so na-discuss yun na po yung breeding po ninyo. Paano naman po magturo ng young bird naman po si Sir Marvins? Actually, yung young bird, almost 1 month na, ilalagay ko muna ng sa viewing for 2 to 3 weeks bago ko pakakawalan. Kamusta naman, sir, yung love location po ninyo? Love location. Yung overfly niyo po ba? Kamusta naman, sir? Po? Sometime, nangyayari yun. Nangyayari yung ganun, overfly. Nagugulat yung ibon, bigla nag-overfly. Pero minimal. Nagpe-pedicate ka. Hindi. Siya nagugulat. Yeah. So, most likely, sir, from the age po ng mga 1 month plus, Yes. nasa Avery lang po sila. Every Viewing. And then, mga ilang buwan na po sila nagtatagal. 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks. Yeah. And then, sa papakawala. Bago papako. Before po ba kayo ng papakawala, pinapaliguan niyo po muna or... Yeah, pinapaliguan rin muna. So, Para hindi agad kumitik. And then, mga supplements for young bird, may ina-apply na po ba kayo, guys? Actually, most of the time, water soluble lang yung inaano ko. Puro water supplement. Yes. Okay. Ilan ang breeders niyo so far nito? Right now, ang gamit kong breeders, as of now, ang talagang gamit ko ng breeders, mga 15. 15 pairs po. 15 pairs. May mga whites ka. Yeah. Anong line yung white? Yung whites ko, most of the, kay Harry. Yung tinatawag na, master. Master, oo. Then, that time, nag-import ako nung Johnston. Actually, hindi ko gano'ng nagamit. Then, ang gamit ko rin kay Luis. Louis Chu. Yung puti. Mga VDB, sir. Yeah, oo. Saan ba line ni Sir Luis yung mga wines niya? Hindi ko rin gano'ng kabihasa na hindi ko na naitatanong kay Luis kung ano mga lines ng puti niya. Alam ko dati, Emil the Weird pa. Yun ang yung mga puti niya. Pero sir, in your racing career po, ano po yung mga best achievements sir na na-receive niyo sa That time nung I think 1993 o 1994 yung San Francisco race futurity. Second place ako to. Wow. Then saka yung sa Maasim, Dirty Harry yung So, talagang pangdulo sir ang mga... For a long distance. Yeah, pang long distance, yes. Nalaman po natin na talagang pang long distance po yun. So, kailan niyo po pinapapick yung ibon yung par last 2 laps na? Most of that time, siyempre, nung una pa lang, for the first, from the beginning pa lang, unti-unti mo na pinapapick yan. Kasi wala namang kwenta yung first lap pa lang, pinapapick mo Sa dulo na nawawala na Mas maganda nasa pang third or fourth na race na. Yes. Yeah. It's for long distance. So, okay. Sir Marvin, paano po kayo? Nag-road training pa po ba kayo? Paano yung sistema niyo ng pagtuturo ng young bird into road training? Yeah, nagtotos rin ako. First toss, mga lang, I think, 1 kilometer. 1 kilometer. Step by step, yeah. Up to mga 5 kilometers, wala na. Tapos, sumasabay na ako sa track ng PHC. So, yung up to 5 kilometers yun po ba, paikot po? Between, yes, the area. Para hindi magulat. 1 kilometer, importante yun. Kasi yung pakawala mo, minsan nagugulat sila. Nagugulat first mostly, time. yeah. First time ko, grandstand, Kirino grandstand lang. Kasi nakawala mo dati, unang bitaw. Kung binibigla mo malayo na nagugulat ang ibon. Kaya the best, mga 1 kilometers muna. Tapos pwede na. Yeah, 1 or 2 times bago palayo ng konti. Up to 5, sumasabay na ako sa track ng
So, before po kayo mag-road training, ano po yung mga sign po na nakikita niyo sa mga young bird na prepare na po sila for road training? I see, hindi man para sa age nila eh. Hindi pa prepared, iba hindi pa. So, kailangan po ba mga 1 hour na sila rumuronda, 2 hours? Supposed to be the best. Lalo na sa panahon ngayon, napakahirap ang pigeon race dahil sa weather. Ilang beses ka magparonda? Dalawa. Yeah. Sa nakikita niyo po, sir, ano po ang mas magandang maglipad? Before po, way back 90s o ngayon po? Before. 87 ka nag-start. 87 yeah. How about your answer? 2002? Alam mo dati, during 80s, up to second lap, wala pa na, training up to second lap, kompleto pa. Yeah. Halos lahat kompleto pa. Sakit, walang sakit. Kaya walang problema. Actually, naabutan ko pa yun eh. Yung mga Naga-Legazpi. Oo, Ang dali. kompleto pa kami. Ang dali. Ngayon, training lang, hirap na. Totoo yun. Tsaka before, nung 87, nung sumali ako, wala nga ako alam sa mga sakit na mga salmonella, yung mga... Wala, dati wala. Wala. Nagkaroon ng outbreak noong 1999, nung Paramiso. I think that time. Doon ko lang nalaman na kailangan magpakuna. First time, nagulat nga namin. Pero before, kung may mawanay ko lang, patak mo lang, tapos na. Walang problema. Ngayon, mas matagal. Iba ngayon. Iba ang strain ngayon ng Iba Wanay, talaga. ang tagal gamutin. Itong race nga, itong ng North Race before North Race actually wala ako out of country ako ng 1 week Kapag uwi, sinabi sa akin ng lupang ko, sir, sumusuka yung ibon natin, kakoyari na. Oh no. May ateno. Tapos may one eye call pa, kako disgrasya na. Anong ginagamit mo sa one eye? Ay yung, ano ba? Maxitrol. Maxitrol, no? Yeah. And then sa Adena, sir, paano niyo siya? Actually, binigyan ko na siya ng Baytril Baytril. Yeah. Oo. So far, okay naman, sir. Yan na, kaya medyo pangit ang performance. Okay. Sila bigyan ng antibiotic. Actually, hindi naman ako nagbibigyan ng antibiotic before the race. No choice. No choice talaga. Hihina ipon. Yun ang problema. So, ngayon, sir, pero with regards naman sa vaccine, sir, ano po yung ginagamit ko? Vaccine, either kay Rezo, kung out of stock kay Ray, kay Luis. Yeah. Kay Sir Luis, parang 2-in-1 or May 5-in-1? May 7-in-1. May 7-in-1, 5-in-1. So, ano po yung prepare po ninyo? Mostly, ang gamit ko, 5-in-1 tsaka 7-in-1 kay Luis. Okay. Kung sakali niya. Ang, kumbaga, parang pang-booster po ninyo is parang 5-in-1? Yeah, 5-in-1. So, 7-in-1 muna sila for inakain. Yeah. Tapos, booster is 5-in-1. 5-in-1, yeah. Ano po yung interval nila? Ilang months po interval? Ginawa ko 2 weeks lang. 2 weeks? Oo. Okay. So, Can you booster mo 2 weeks? Oo. Okay. Booster. Okay. So, ayan sir, so ngayon, di ba sir, karera na tayo. Ano po yung nagiging preparation po ninyo? Or yung mga conditioning po ninyo na para at least sa tingin nyo na dudulo yung ibon po sir? Mostly wala naman akong binabago na Kung ano yung pinistart ko let's say from training hanggang matapos ng race Isang program ang ginagawa ko. Kasi kung pabago-bago, mas hindi gano'ng magandang performance. Okay. Lalo sa feeding, hindi na ako halos nagbabago yun na. May dinadagdag po ba kayo sa feeding po ninyo? Na mga seeds, pagpalayo ng palado? Kung sa south, yes, meron. Nagdadagdag lang ako ng mais tsaka protein. Okay. Konti lang. Mais ka? Let's say, green peas, mga ganyan, konting peas. Okay. So, flyer mix, breeder mix po ang gamit? Flyer. Flyer. Oo. And then, nag-a-add lang po kayo? Nag-a-add lang kung kailangan, pero bihira ako mag-add Sisyo, yung mascot, flyer or breeder? Breeder gamit ko. Up to how long? Once kapag na-win ko, yun na, flyer mix na ginagamit ko para masanay sila. So sa flyer mix nyo po, parang corn ang dinadagdag po ninyo, no? Yeah, mostly. Kung medyo malaylay ng konti. Bawas ng cheese yata. Bawas ng konti. Yeah, dagdag bawas na lang. Ayun, sabi niyo sir, kung dagdag bawas siya sir, kailan niyo po siya ina-apply na kailangan ko na magdagdag ng Kung mag-start ng race, pag nag-start na? Yeah. So mostly mga anong lab po siya ng derm?
Mga ganong first race, nagsisimula na ako. First step ng derby po Yun lang, konting adjustment, tapos wala na akong ginagano. With regards naman sir, di ba, mostly naman sir sa atin, sa mga clubs, ano po yung preparation nyo? For example, Friday uploading na. Tapos Sunday ang release. Meron isang araw na nag-stay yung ipon natin sa club. Paano po yung nagiging preparation? Actually, preparation sa ibon. Yes. Okay. Wala naman akong binabago, kundi minsan yun na nga, as is pa rin ng wala na akong ina-adjust sa mga kung ano binibigay kong vitamins Monday o Wednesday, ganun pa rin. Yung pa rin ng mga wala na akong binabago. Wala na po. Yeah. With regards with the road training, nagsaself-toss pa po ba kayo pagka-derby? Hindi na. Hindi na. Oo. So, kasi wala akong driver, wala akong time. Okay. Puro low-fly na lang. Yes. Oo, low-fly. Ayun, sir. Tsaka ang self-toss kasi, ang purpose kasi ng self-toss mo, number 1, para may speed ang ibon mo. Bumilis di ba? Yung sa area ko hindi naman kailangan mabilis ang speed Baga sa kung magja-champion man ako sa bad weather lang. Yun lang. Kung sa speed, wala talagang kalaban-laban. Papakain ka pa. Magpapakain ka ako. Totoo yun. Pero mostly, sir, parang magaling po ang ibon niyo sa smashan. Basta inaano ko lang, para sa akin, ang ibon ko, inaano ko lang, consistent lang sila. Number 1. Okay. Ayaw ko ng ibon ng may speed Okay. Yun lang ang consistent ng gusto ko. Total, ang laro ngayon sa PHA is Super set, maganda lang naman Yeah, kung magka-champion ka, ano lang naman yan, additional lang yan. Ayun. Parang di ba? Ayun, sir. Before tayo mag-answer sa inyo, ano po ba yung ma-advise sa mga newbie? Number 1, kumuha sila ng magandang bloodline. The best. Yun siya kilalang fancier. For me, mas prefer ko sa mga old-timer na fancier tulad ni Sir Jaime. May mga nakatabi talagang bloodline niyan Hari C o sino, Rezo. Talagang may mga talaga sila. Yung mga naka-reserve ng bloodline. Kahit sabihin na lang natin na bihira sila manalo, pero nandiyan ang bloodline. Once kapag ginamit mo, chances mo malaki manalo. Kaysa bili ka pa ng bili ng import. Puro testing, tapos tatabi mo lang. Mas maganda local. Kumbaga parang ang preferred po talaga ninyo, yung tagang island born na. Island born mas maganda. Mas maganda. Kaysa mag-import. Import ko. Sa 10, isa lang siguro nagagamit ko. Yun lang. Mahirap talaga import. Actually, before, bumili nga ako dahil ako binili wala Hindi yung sa big six, so kumbaga parang hindi nagtutugma. So mostly, sa mga breeders po, sir, nag-eliminate po kayo. Nag-eliminate. Dapat talaga. Kailan po kayo nag-eliminate? Kumbaga parang pag naikot mo na yung lines mo, tapos hindi nag-click. Kung hindi nag-click, siyempre, first pairing, second, third, kung wala pa, 3 times. 3 times siya. Okay, sige. Kasi number 1, malaking bagay rin sa pairing. Kahit sabihin mo, ito, overall champion, ace bird, pinairing mo, hindi naman gagawa yan. Hanapan mo ng tamang pairing. Yung nakiklik. Talaga nag-click, May mga golden pair kayo, sir. Golden pair. Golden pair. Actually, Dirty Harry lang naman Kaso na kay Harry. Okay. So, yung Dirty Harry nyo, actually, magamit din naman ng Galing kay Harry. Hindi, galing sa kanya. Nung nilipad ng... Asan malayo yun? Actually, Dirty Harry, north. Nakatapos ng north up to south, tinapos niya. Lahat ng south. Di pati report sa PHA, i-report po yun Kinidnap ni Harry. Nakidnap ng Dio. So, originally, sa'yo si Dirty Harry? Yeah. Okay. Anong bloodline ni Dirty Harry? Dirty Harry kasi, 50% Carl Spratz. 50% Carl Spratz. Tapos 25 Rezo nag-research. Tapos 25% kay Arturo Matilda. Siya. Arturo siya.
Kaya pala matibay. Yes. Sir Anson, kamusta yung team po ninyo sa North? Hindi na maganda kahapon. Gulong din eh. Gulong. 7 lang naklako kahapon. From ilan nag-start, sir? Ang in-entry ko nung 42. 42. Gusto ko malaman, sa training, ang dami yung nawala Sa training, hindi, konti lang naman. sa iyo. Maganda training ko eh. Hindi ka na. Almost kompleto pa kayo, sir. Hindi naman, nag-umpisa ako 60. Nasmash lang ako yung Santa Fe. Pero Santa Fe. nung nag-ano tayo, bagabag, ang ganda ng uwi ko eh. Halos. Solano, tinaman ako sa Oo Solano. nga eh. Solano, hindi naman kami nagbitaw kasi galing Santa Fe yun eh. Nasmash ako sa Santa Fe, pero 10 lang ang kulang ko doon. Tapos, Solano, hindi ako bumitaw. Bagabag, bumitaw ako, kompleto. At saan pinaka-grabe na smash itong training natin? Solano. Almost kompleto pa kayo, sir. Hindi naman, nag-umpisa ako 60. Nasmash lang ako ng Santa Fe. Pero nung nag-ano tayo, bagabag, ang ganda ng uwi ko eh. Solano, tinaman ako sa Solano. Oo nga eh. Solano, hindi naman kami nagbitaw kasi galing Santa Fe yun eh. Nasmash ako sa Santa Fe, pero 10 lang ang kulang ko doon. Tapos, Solano, hindi ako bumitaw. Bagabag, bumitaw ako, kompleto. At saan pinaka-grabe na smash itong training natin? Solano. Alam ko Solano. Yung kayo, oo. Dami. Ang dami nun. Pero sir, ilan yung nalagas niyo before mag-start ng derby? So, sa 60, so 60 dapat ang ano ko, naging 42, so 18. Sa 18, 10 nawala sa Santa Fe. Yung 8, low fly. Ha? Nawala po? Low fly or yung umpisa ng training. Ganun. Yun, ganun ang nangyari sa akin. Tapos nga, nung kahapon, bali Friday, na entry ko is 42. Ang naikla ko lang 7. Pero ngayon po, may mga umuwi pa po. Marami umuwi kanina. Kanina, Tsaka ang dami. Oo, ang dami. Yung mga importante ko umuwi kanina. Ilan to kay Bad mo, sir, na umuwi kahapon? Kahapon ang nakla ko, isa lang. Isa. Pero yung kanina, wala na rin kwenta. Pero yung mga umuwi kanina, baka marami. Marami kanina. Yung mga 2K ko na... Kanina 16 mo sa akin, umaga pa lang. Oo nga eh. Dami. Na wrong way na yun eh. Napalayo. Kasi siguro yung nasa Pampanga yung malakas ulan. Mikot. Mikot na. Mikot na. Magkakasama siguro yung Oo, team na oo. yung isang batch nyo. And then yung malalakas loob, yun yung nakalusot. Wala. Pagka ganun karera, wala na tayong magagawa. Yung umuwi po ba yung ibon nyo kahapon may mga basa? Parang wala naman eh. Kasi all the way, nag-aabang ako eh. Nag-aabang ako kahapon. So wala akong nakitang basa. Kasi sa akin, from Batangas, umuwi basa-basa yung clock ng Santa. Oh wow, galing ah. Kaya, ayun, thankful naman kay Sir Kit Espinar na ulit Ulpa. Dahil doon ako nagpapalipad sa kanya na. Kasi hindi ako makapaglipad sa love ko dahil medyo busy ako. Kaya puro all-R. Saka nagpapalipad ako sa iba. So OLR yung nilipad mo? Ako, puro all-R. Galing ah, galing. And then, kasi di ba, Saan na Cagayan? Yes. To Batangas? Yes. Oh, malayo yun. Di ba dati sumasali ka sa PHA? Yes, kay Car. Hindi, kay Car Erland. No, wala. Team kami. Ngayon, since kinasal ako, sabi ko medyo mabigat kasi dahil yung mga expenses ko nung wedding ko. So, nag-stop ko muna ako kay Car. Pero by next year, babalik ulit ako sa kanya. Kumbaga, corporation din kasi kami. Under Car Erland. Ang hirap lang talaga sa North eh, laging ano eh. Yes. Laging bagyo. Actually, 3 years na ako hindi naglalaro ng North eh. Pero ngayon, sir, obligado na tayo. Obligado na tayo. Kasi secondly, walang time eh. Yes. Kaya nga, nagko-concentrate lang ako ng South. Tsaka hindi kaya ng Lokman ko. Kaya, kumuha ko ng minimum for the first time for 3 years. Yun. Pero ngayon, sir, nadagdagan po ba ang Lokman? Yun pa rin. Since isa. na may North na tayo ngayon, sir. Yun na. Kaya nga, minimum lang kinuha ko. Mostly, concentration na sa South. Kaya, sir, kamusta yung South niyo, sir? South ko, okay naman. Kompleto pa naman, sir. Hindi, nawalan na ako ng isa. Nag-isa. Oo, isa. Pero nag-start na ba kayo mag-trade? Hindi pa. Hindi pa. Kasi iba, ang strategy, pagka maganda yung mostly, nag-start na sila ng mga sabi. Oo. Mostly may mga gano'n na mga Baka hirap mag-training ngayon eh. Oo. Hindi pa naman. Tsaka matagal pa eh. Usually,
Papataka ko siguro, let's say, start ng training ng South is December. Siguro mga 3 weeks before yun. Low training na kayo. Hindi. Low fly lang. Low fly. Pero lumilipad na ibon ko, pero hindi lipad. Bahala lang sila lumipad. Kumbaga pa, sa isang linggo, ilang beses lumilipad yung South Mosul? Araw-araw? Hindi. So, mga 2, marami na yung 3. Mga 2 lang alam ko. 2 to 3 times a week. And then, ang North mo ang araw-araw? North kailangan. Kasi ongoing yung race natin. Kaya kailangan yun. Tuloy-tuloy. Sa tingin mo, sir, ano yung nakikita nyo nagiging factor ngayon na bakit talaga mostly konti lang yung nagiging pawi natin pag North? Weather, siyempre. Weather. Talaga mas mahirap sa start eh. Sa balita, Lambat lambat. factor, lambat. Isa pa yun. Factor, yung tatawid ng dagat. Ayun. Yun ang mahirap. Pero itong North, pagka kamo fair weather, Ang bilis. bilis Ang lang. dali lang ng North. Ang problema natin sa South talaga, lambat eh. Parang last 2 years, meron ng isang ibon, no? Baga overall leading. Kako umuwi lang ng condition siya, umuwi ng Kadbalokan, tapos na, leading na talaga. Hindi umuwi. After mga may nagpapatubos. Pinatutubos sa akin 50,000. Ha? 50,000. Ay kako, tapos na yung karera, hindi ko na kailangan. Alak ba tinubos ko 49? Alam. Tumama na sa libo. Hindi na ako tumawa. Kasi kako tapos na yung karera eh. What for kung tutubusin? So alam na, complete. Alam nila eh. Alam nila, ang gagaling. Alam nila, complete. Tsaka alam meron daw nila ngayon, nasa overall. Kinikwento ni Henry, meron daw silang apps, pag pinindot yung number mo, lalabas yung points kung ano. Totoo ba? Oo, totoo. Yung result. Yung result, Bagay yung ibon ibon ba na lang, yun, no? oo. Lalabas daw. Actually, sa Benson kasi, di ba, online kasi yung clocking natin. Hindi, ngayon may apps nga daw eh. May apps na. Kahit nung previous race, alam nila. So parang nahack nila yung Benson. Hindi ko na alam eh. Baka may program sila. Ibang program. Gano'n. Yung data. Nakukuha Ang galing nila. naman nun. Paano nila nakukuha yun? Ang gagaling. Kasi pagka, lalabas lang naman yung numbers doon and then the rest. Yeah. Check na nila yun. Kaya kung weather, given na yan eh. Kung weather talagang kaso ang problema yung lambat. Yes. So far, ayun naman din yung, actually may anti-lambat campaign nga tayo. And then parang ang balita ko, may nag-push na sa bandang norte, nag-first reading na sila ito na gagawin yung batas na anti-lambat. And then, parang nakita ko lang siya sa post ni Sir Randy. Randy Tan? Hindi, Randy Amolas. Basta, bandang north siya. So, nakita ko na first reading na. So, hindi ko lang alam kung sinong government official yung nag-push ng Yung nilakad yung victory dati, naka-first reading din eh. Meron. Kaya si Atienza. tumutulong eh. Wala na. Tapos, hindi, nag-pandemic. Na oo nga pala. Wala. naka-pending. At saka wala na siya eh. Oo nga. Wala lang tuloy. Sayang. Sayang. Tapos na yun. Pero- Punta kami ng hearing eh. Naka-first reading. Parang lately nakita ko si Atienza, parang naka-wheelchair ba? Naka-wheelchair. Oo, naka-wheelchair na. Bakit? Tanda. Tanda. Atienza. Si Atienza. Atienza. Oo, Lito. Atienza. Kaya mostly, ngayon, thankful tayo at least kahit pa paano may nagpo-push through ng mga and then sana may mga mababatas pa tayo mga kalapatids na at least kahit pa paano ma-push through na Yeah, ma-push matulungan. yung, Yeah. matulungan tayo na magkaroon ng batas talaga at magkaroon ng pangil yung na. Anong kulong doon? Habang buhay. Sana. Hopefully. Problema. Para at least, ayun naman kasi nagiging Para problem takot natin man, no? yearly. Oo. Oo. Para at Sila least, pamatapang eh. oo nga. Mostly, at saka hindi natin maano yung ibon eh. Mamaya, may potential pala, tapos nalalambat lang. Sayang. Hindi mo malaman yung bloodline mo. Oo. Yes. Ngayon nga, di mo lang ito yung malalaman kung tama yung bloodline o ano eh. Dahil una-una, sa weather, given na. Tapos Kaya sa blood na ang magdadala, hirap. mas maganda. Tama. O say all are one love. Oo. So far ngayon, marami naman mga all are ngayon na nagsisulputan. Actually, may isa pa, dalawa na bago.
Yes. Local. So, nandiyan si Old Power Lars. And then, sa Sinaloan. QC. Anong name? Old pa. Old pa. So, sa Laguna, yung lock nila. Nag-start na kahapon yung, nung Saturday yung drop-off station nila. So, ang karera niya pa-south din. Pasang, yes. So far, ayun. So, mayroon tayong mga 10 plus na existing na oilers sa Pilipinas. And then, mostly naman ng mga naglalaro doon, yung mga busy person, na talagang breed lang sila ng breed and then yun. Kumbaga parang at least, nandun pa rin sila sa sports natin and hobbies natin. Nandun pa rin nakafocus. Maganda talaga ko, one long race. Kaya nung may career, gusto ko lang mahilig. Yes, opo. At the First same date ka time. lang. Kasi parang gano'n naman din ang, ang gastos mo eh. Yeah. Yung sa magiging first win entry fee mo, parang gano'n din ang magiging Yun lang, iba gastos yung sarili alaga. Yes. Iba yung nawa kami kalapati. Pag wala magawa, Tapos personally, mag-aantay ka, dadating sila. Iba yung thrill na yun eh. Iba Yes, yun. oo. Mas masarap yung sarili mong ano. Saka yung hindi mo mababayaran na kasiyahan ng Oo. nauwihan ka ng ibon. Oo. Yung pagpasok ng tractor, sarap. Oo. Tsaka yung dumadating, Yung umiikot. umiikot, gaganon sila. Victory. Oo. Iba eh. Diba yun? Maganda lang sa OLR pag final race. lap, yes. Final race lang. Exciting na. Exciting. Yung kumbaga lahat na ng participant nag-aabang na. Sumasali kayo? OLR. Local. Local kaya, ano, Aliway. Allegedly. Kay John, meron din ako kay John. So, ayun. Sir, mabalik ako, Sir Anson. Doon sa, di ba, North Team niya, Sir Methodist Match, ano yung nagiging preparation mo na? So, sa mga umuwi pa na ba? Wala, ganun pa rin. Kung anong ginagawa ko the usual, ganun pa rin ang gagawin ko sa kanila. For example, may putik yung, yung pag-uwi nila, may putik yung mga paano, may mga... Kasi sinubukan ko this year na hindi talaga ako nag-antibiotic eh. So, natural, sinubukan ko. So, siguro, ganun pa rin ang gagawin ko. Ngayon, sir, based doon sa observation mo doon sa mga umuwi mo ngayon, sir. Yung umuwi na today or yung Yes, kahapon? today. Actually, hindi ko pa sila nakikita. Okay. No, pero sabi naman ng tao ko, okay naman daw sila, malalakas daw. So, ganun pa rin ko. Hindi naman gano'n ka hindi Oo. lalaspag. Hindi. Kaya boss, paano yung preparation nyo doon? Pagka, di ba, katulad niyan, may 16 kayong umuwi kanina. Delay naman din. Kung let's say kahapon, pahinga nila 2 days, ito, up to Wednesday. Supplement or may mga binibigay pa po? Same na. Rest lang. Rest lang. Yung rest lang yung discarded. And then, ang love play nila by Tuesday, Wednesday. Ito, gusto ko Tuesday. Ang gusto ni Miguel Wednesday. Hard race daw. Siya masunod. So, kumbaga, Usually Tuesday afternoon, nagpapalipad na ako. Sabi niya Wednesday morning daw. Sige. Tapos yung umuwi ngayon, Thursday na sila. Pero kay Sir Boss Anson, di ba nag-self-training pa rin kayo after? Meron. So, ano yung preparation nyo for the second lap? So, kasi, ano yan eh, actually case to case. Case to Okay? Parang kahapon, di ba, bad weather tayo kahapon. Yes. So, parang tinitingnan ko, ano yun akin Yes. Parang tinitingnan ko yung mga overtrain na ibon nawala. Yung mga hindi masyadong nalilipad, nandyan. Okay. Based on my alaga. Kasi sa akin, kagaya ng nasabi ko dati, yung mga hen ko masisipag. Ang mga kak ko tamad. Normally. Normally, di ba? Oo. Pero kahapon, sa 7 naklak ko, 5 kak, 2 hen. So, yun ang observation ko. So, baka training, mag-pass ako sa training. Magpapas kayo Oo. sa Kasi nasubukan ko na rin nasubukan ko na rin walang training, nag-overall ako. Okay. Nasubukan ko na mag-training, nagtre-training, nag-overall din ako. So, case to case, nasa sa tao yan. Okay. Actually, ito, no, ito walang ganong training eh. Oo. Puro balik eh. Kunti lang. Cancel. Dati sobrang training ko. Siguro kailangan nyo na babawasan lang yung kilometer. Kaya hindi porket, kunwari, yung ginagawa mo last year, gagawin mo this year. Yung ginawa mo this year, gagawin mo next year. Hindi ganun. So, Depende sa... based sa observation nyo, dapat Observation yung and fans year nag-o-observe din.
Kayo Sir Marvin, yung mga umuwi nyo today, paano nyo po siya kinocure, prevent, or ano po yung ginagawa? Actually, pahinga, tsaka inobserbahan ko kung may, minsan, baka may, pagka uwi, may cancer o what, inobserbahan ko. Kung may mga tama, binibigyan ko ng gamot. Iba hindi na, tsaka pahinga. Tsaka secondly, yung mga umuwi ng yesterday na afternoon, tomorrow afternoon pa ako papalipat yan. Tapos yung mga umuwi ngayong araw, Wednesday. Para makapagpahinga. Si kailan ba talaga ng pahinga? Yes. Hindi naman pwede talaga sobrang bubuksa sa With regards, sir, sa mga painumin, more on electrolytes lang kayo. Electrolytes yan. Vitamin. Pag-uwi. Yeah, kapag umuwi. At saka obserbahan ko yung mga kanyang dumi o anong klase. Doon natin malalaman. Kung nasa condition ibon o may sakit. Sir, sa tagal yung nag-iibon, sir, syempre, na-check nyo na rin yung health ng mga ibon. Ano po yung mga sign na kapag halimbawa nakita nyo na itong ibon na to is may sakit? Or ano po yung mga signals? Number one, droppings eh. Nakikita mo droppings eh. Okay. Secondly, makikita mo naman minsan kapag yung ibon, kung wala sa condition, parang malungkot, tahimik siya. Nasa isang tabi lang. Yeah. Pero most of the time, in-obserbahan ko, binubuksan ko rin bake niya bibig para ma-inspection ko, baka may cancer or what, something. Then, number one talaga, droppings, in-obserbahan ko. Pagka naman may cancer, sir, ilang days ang curement po? Depende, binibigyan ko ng, depende, 3 days to 5 days. 3 days to 5 days. Paano yun, sir? For example, di ba, derby race na? Kailangan i-cure nyo pa rin yun ng 3 to 5 days? Depende na lang. Kung yung mga may tama, yun ang binibigyan ko na lang. Yung mga iba, kung wala, hindi ko na binibigyan. Si feeling ko, kung binigyan ko ng ganitong gamot antibiotic, parang humihina ibon. Sino lang ang ano yun lang eh? Yung mga, yes, Hindi kayo yung magpa-flock na hindi na treatment? Yeah. Kay Sir Adson, same lang din po ba kay Sir Marvin? Ako kasi, pag nakita ko ibon, siyempre number one, droppings. Okay? Yes. Pag nakita ng tao ko medyo basa ipot, sigurado hindi na rin masyado kakain yan. Okay. So, itatabi namin. So, titingnan muna namin kung anong problema. Usually, pag may ganung problema, tinatawagan ko si Ray. Okay. O, tatanong ko kay Ray, ganito. O, bigyan mo ng ganyan. O kaya si Henry Tan, magtatanong din ako. Si Pro. Oo. Pero usually, may iba talaga hindi na makuha, namamatay. So, tinatabi ko na. Kasi para sa akin, pag nagkasakit, wala na rin panalo. So, importante po ba sa loob natin nagkakaroon tayo ng quarantine area? Ako meron naman. Usually, lalo na pag bagong pasok ibon, iko-quarantine ko sa akin. For quarantine, sir, ilang days po kayo nagka-quarantine? Usually, mga 1 week. Oo, okay na yun. Okay. So, paano pag hindi na gumalit ka na? Wala na, kakaling ko na yun. Oh. Hindi ako nanghihinayang kasi ang ano ko naman, hindi ka rin naman mananalo, manghahawa ka lang, kakaling ko na yan. Dapat marunong tayo mag-call eh. Huwag tayo manghinayang sa ibon. Nung bago ako, nanghihinayang ako eh. Pero wala na, pag veterano ka na. Kal na kung kal. Wala na. Wala din naman siya mananalo eh. Yung natanong kanina sa kanya, breeder mix po ng breeder, di ba? Tapos yung Shih Tzu, gano'ng katagal flyer mix ka? Ako, up to now, ako usually, pag nag-win ako, nag-flyer mix na rin ako eh. Hanggang ano na. Okay. Hanggang lumipad na sila. Oo. Ganun ako. Pero ang plano ko next year, baka gawin ko the breeder mix. Pag winning ko na yon, breeder mix pa rin. Tapos tsaka ko na ako magpapalit ng flyer mix pag lumilipad na. The same. That's what I'm doing. Kasi ang puntos ko doon is Shih Tzu eh. So they need protein. Builds muscle. Even dogs eh. Lahat ng alaga ko, they need protein. Kaya pag nag-block exercise, tsaka binabago ko. Baka ganun gawin ko nga next year. Hanggang muscle, everything. The bone structure, puro protein kailangan. Pero ako, hanggang itong south ko, nung winning ko na flyer. Baka next year gagawin ko ganun na protein na.
yung breeder mix, then after, pagka mag-ano na ako, lilipat na sila, tsaka ako mag-switch sa flyer mix. Kasi ang pag-ibon naman natin, sir, continuous ang learning and observation. Oo, kung saan yung dapat, magiging oo. natin. Kung anong maganda, pulot. Kung anong tingin natin di tama, tapo. Ganun lang naman. So yun, sir, before tayo, sir, mag-end, ano po ba yung pwede niyong i-suggest sa pagpili, sir, ng mga breeders na para sa mga newbie, sir? Ako, siyempre, ulitin ko ulit. Usually talaga, dapat kukuha ka sa kilalang breeder. Or yung talagang naglilipad. Para at least alam nila na talagang naglilipad tayo. Hindi tayo bibili nung kung ano. Di ba? Ganun lang ang matitip ko sa kanila. Okay. For my last question, sir, sa what for you, sir. Ano po yung criteria nyo sa pagpili ng breeders na ipapasok nyo sa love pool? Ako muna. Yes. Okay. Sa akin, syempre winning line. Okay? Second, pedigree. Kung bibili ka sa mga pipa, syempre sa pedigree kasi hindi naman natin mahihipo yan. Yes. Diba? So sa base tayo sa pedigree. Ngayon, kung nandito local, syempre yung mga nananalong fan share. Tapos tsaka mo nahipuin. Ano, sir, characteristic ng ibon na pwede mong i-share sa amin na itong ibon na to maganda? Well, kanya-kanya tayong hipo. Yes. Ako, ang preference ko talaga is medyo bilugan. Bilugan na... ako, dati pa naman talaga small ako Maliit na ibon. Pero itong huli, yung mga nahihipo kung umuwi ng south, mahahaba. Medium to large? Small din siya, pero mahaba. Mahaba. Oo. Kasi ako, nasanay ako sa ibon ni Ray Bilog. Apple type na... maskulado. Yes. Pero nahipo ko yung kila Nixon si iba Yung winner ni Nixon mahaba Alam ko kila Harry mahahaba din Kasi mga short distance, maiksi talaga. Oo. Mga kalabating short yun. distance, Pwede. maiksi. Kaya kanya-kanya nga. Pero ngayon medyo tumitingin na rin ako sa haba. So, mahaba, sir, na maskulado. Dapat may muscle. May muscle. Iba yung may muscle talaga. Both hen and cock. Hen and cock, siyempre. So, mas prefer niyo po ba na medium size ang cock and small size ang... Hen, ang akin, the most na siguro medium ang cock. Medium. Pagka malaki, ayoko. Okay. Ayoko. And kayo, Sir Marvin, paano kayo, Sir, pumili? Una ko naman kung sa local, number one yung kung sinong fancier. Yes, okay. Yun. Fancier, kung anong bloodline ang maganda sa kanya. Then secondly, yung sa tungkol sa ibon, gusto ko flexible muscle. Flexible. Oo. Then secondly, yung laki, medium size. Medium size. Ayoko ng maliit, ayoko ng malaki. So, prefer nyo medium size Yes. hen and cock, sir? Yes. The same medium size. For breeders po, okay lang ba sa inyo na malaki? Okay lang kung Okay lang. sa mga breeder, oo. Okay. Yun lang. Ayun. So, Pag before malaki, di, baka mag-produce na malaki. Hindi, hanap ka ng pares na yung babae na para hindi lumaki yung ano. Pero hindi mo maiwasan, minsan lumalabas pa rin Pero may lalabas na Meron malaki. pa rin Yeah. Wala akong magagawa. Lalo na kung lalaki. Mga youth welcome po, lalaki. Actually, nangyari nga sa akin yun, may flyer ako 1994 yata North, nanalo ko ng super set yung ibon. Nasa loof ko pa lang, nagkakal na ako. First batch, kal. Iniwan ko siya. Second batch, kasama naman siya. Iniwan ko na naman siya, kal. Panther batch, bala ko yung kal, kasi malaking ibon Di ba? Tama-tama, hindi ko siya nasama dahil may tumawag sa akin ng telepono, bumaba kagad ako long distance. Naiwan na naman siya. Di that time, wala na siya kasabay na ikal. Di nandiyan na, di okay. Nilaro ko ng North. Unexpected ko, tinapos siya lahat. Siya lang mag-isa. siya ang natira. Natira. Kung sino pa yung Tapos ewan ko kung sa Muñoz o nag-third place pa siya. Supposed to be, Burgos, dapat nag-champion siya. Umuwi, nakatambay lang. Pagka-clock, tagal, almost, I think mga 7 or 10 minutes ang tambay kasi medyo masamang panahon Pagka-clock, pang number 11 pa. You're using bandy clock pa that time? Bandy clock pa dati before. Yes. Ang bandy clock natin sa PHA, sir, hanggang kailan tayo
Tumama. 2000, up to, actually, nagpalit lang po, 2005 na eh. Nung electronics. 2002 may banding clock. May banding clock pa ako, inabot ko pa banding clock. Palit na Tama, ng 5, parang e-clock na tayo. 2005. Dito sa local natin may gumagamit pa, bandit lang. Parang wala eh. Wala. Dati BFC, alam ko meron pang may mga Wala na. percentage na gumagamit pa. Tama. Tapos parang kino-convert na lang nila sa website. Oo. Pagka surrender ng banding clock, and then kino-compute na yung speed nila, and then sa kanila ina-encode sa website. Para nakikita. Pero ngayon wala sa na banding. yata eh. Parang, hindi ko lang sure kay Boss. Wala na, wala. Text na lang sila. Text. Iba, alam mo, text yata. Saka e-clock yata. Ewan ko, E-clock yan. Dumadami ng e-clock. Yes, oo. Saka medyo bumababa na rin yung presyo ng mga ika kasi yung supply medyo dumadami na rin kahit pa paano. And then parang, at I think nasa 3 to 4 companies na e-clock na ang meron dito sa Pilipinas eh. So, nasa club na lang po kung paano nila i-handle kung anong gagamitin ng mga members. Okay, so before we end, sir, meron po ba kayong gusto i-shoutout, Sir Marvin? Kayo po, may gusto po ba kayong shoutout, pasalamatan, your family, your friends? Kayo, sir. Wala naman, nagpapasalamat na lang ako, nakapaglaro ko. Una-una, misis ko, against sa mag-aalaga eh. Pero at least, naintindihan niya that time. Kaya nagpapasalamat na po kay misis. At dati ayaw niya. Dati ayaw na nung una. Kayo, Boss Anson. Siyempre, pasalamat tayo ulit kay Chairman. Na-invite kami ulit. Sali po sa sa'yo, Dapat ako Aaron. magpasalamat sa inyo. Kasi nabala Yeah, sige rin, pasalamat din sa inyo. Anytime. Yeah. Ako naman, sa akin, family ko, nakasuporta naman sila. Yes. Ngayon, yung mga kaibigan ko sa Kalapatids, ayan, masaya ako na naging magkakaibigan kami ganito. Yes. And one thing I enjoy about Pigeon Sports, hindi lang karera. Yung kwentuhan ng mga Tsaka may kaibigan niya. Saka walang, Kaibigan. walang katapusan na video. Pagkukwento. Actually, patay oras siya eh, no? Pagka kahit yung minsan mamalaya mo na madaling araw lang. Tsaka isa na lang pala, shout out pala kay Harry C. tsaka kay Kenneth Chua. Ayan. Kasi sila nag-champion kahapon back to back, so dapat magpakain sila. Yun, Dapat lang sa PHA at saka sa amin. Ayun. Pakainin kami. Ay, back to si Sir Harry, no? All all the way. Already yan. Nung nakita ko pumasok ng Kalapati niya, sabi ko, Manila siya. Santa Mesa. Sabi, bigyan, baka meron siya lock sa iba. Siguro may kasosyo sa iba. Ang aga niya. Maaga. Maaga. More than 10 kilometers ang lamang niya. Yeah. Bilis yung ibon. At 10 meters pala. Yun lang. Hindi pa nagsesertos yun. Ha? Hindi pa Hindi siya nagsiself-tos, nagsesertos, ah. yes. Kasi makadikit na iba. Sa kanya talaga nauna. Kaya kako sa mga fans niya, gusto nga ng ibon sa mga old-timer. Yung mga line. Kasabay niya mga taga Valenzuela eh. Paano di siya mananalo? Ilabi nito. Okay. Ayun. So, okay, so isa na namang episode po ang natapos po natin ngayong araw na ito. So, please subscribe lang po kayo sa Advanced Hobbyist. So, i-like nyo lang po ang ating Facebook page and then YouTube and then sa TikTok po natin. So again, maraming pong salamat Sir Marvin and Sir Anson sa Thank you, Marvin. dito po sa ating Pigeon Talk. So again, maraming pong salamat. See you on our next episode. So, bye. Bye-bye. Bye. Okay, thank you Thank so you. much.